Ilang beses na tayong niloko ni Cain ng harap-harapan. Hindi ko ginagamit ang mga pakikipagsapalaran ko para pahirapan kayo! Mahigit 20 beses na tayong sinungalingan ni Cain at sa video na ito, makikita natin ang lahat ng iyon. Hindi kayang kontrolin ni Cain ang isipan ng iba. Sa kakaunting bagay na di ko kontrolado, isipan ninyo ang isa! Pero sa episode 6, literal na pumasok siya sa isipan ni Jax. Kasi wala nang kahit sino. Huwag na nating pag-usapan si Pomni sa mansyon. Pomni! Pomni! O lahat ng binanggit ni Jack sa episode ng Tabing Dagat. Oh! Pwede kang pumasok sa mga utak namin! Yung tangatanang sausawan! Ang pagiging vegan! At Diyos lang ang nakakaalam kung ano pa iba! Ang mga panggalan. Hindi! Sandali! Tama na! Kaya kong magbago ng kaunti para gumanda ang pakikipagsapalaran, pero hanggang dun lang! Sa musical na eksena sa episode 8, may maikling bahagi kung saan ipinasok ni Cain ang kamay niya sa ulo ni Pomni at kinuha ang utak niya. Kaya oo, siguradong kayang-kaya ni Cain na pasukin ang pinakaloob ng otak mo. Sa digital na sirko, walang nagmumura. Ikaw, kaibigan, napunta ka sa isang kamanghamanghang mundong puno ng hiwaga kung saan lahat posible, maliban sa pagmumura. Hindi! Ang mag-asung ay para sa mga gago! Sobran hindi yan okay kay Mir! Si Mir? Sinabi ba ni Cain na gago? Sabi niya, hindi niya ginagamit ang mga pakikipagsapalaran para pahirapan ang manlalaro. Hindi ko ginagamit ang mga pakikipagsapalaran ko para pahirapan kayo! Ngayon, ang pakikipagsapalaran natin ay ang supa ng malupit at si Raum Carnicero! Ayokong maulit to tulad ng huling pakikipagsapalaran. May isang nakakatakot na ulo ng anghel noon. Nanginarap namin yun ni Kinyer, pinadala kami sa impyerno, kung saan may mga kaluluwang gustong sumanib sa akin at napaiyak ako. May isang pakikipagsapalaran kung saan binisita nila ang pabrika ko ng tsokolate at namatay dahil hindi sumunod sa patakaran sa kaligtasan. Iba pa kapag ang isang gumaganang cardiovascular system ay kaharap ang hukbong sandatahan ng Estados Unidos. At iba rin kapag kailangang mabuhay sa mas apokaliptikong nuclear wasteland. Kumpara sa isang bastos at masamang asong telepatiko. Ano masasabi ninyo? Iwan ko, sa lahat ng iyon may mga hindi ka nais-nais na nangyayari. Hindi ako makakagawa ng kwento kung walang masama! Palaging inaasar ako ni Cain doon. At kapag hindi ko siya pinapansin, kumakanta siya ng decibel sa harap ng pintuan ko. Nakakatakot siya. Ilang araw ang lumipas. Maligayang pagdating! Hindi ako makapaniwala na di nyo na-gets ang pahiwatig ko! Seryoso, halata na yun! Ano ba kayo, mga tanga? Mga kaibigan, kung hindi yun pagpapahirap, ewan ko na lang. Sabi niya, tuloy lang ang laro at kinumpirma niyang pinapahirapan niya ang mga manlalaro. Sabi ni Cain, hindi siya ang boss. Paano ko malalaman? Hindi naman ako boss! Ay, ako nga pala! Sabi ni Cain na hindi dapat pinapatakbo ng matagal ang mga artipisyal na intelihensya. Tara na! Gusto ng kahon ng laruan na hayaang gumala ang ibang mga artipisyal na intelihensya ng matagal na panahon. Kadiri! Alam kong mahal nyo ang mga hindi pwedeng laruin na karakter! Pero kung makalimutan ko kung sino ang tao at hindi pwedeng laruin, sino ang makakaalam na mangyayari? Ilang minutong lumipas. Lumika siya kay Abel, isang artipisyal na intelihensya na sobrang advanced na kaya niya magpanggap bilang tao at niloko niya ang buong circus. Cain, kung sobrang nadaalala ka sa mga advanced na intelihensya, bakit ka pa nagpo-program ng mga utak na henyo? May mga matang nakakakita ng lahat. Dito tayo mananatili, kung saan mapapantayan kita ng daan-daan kong matang nakakakita ng lahat! Oo, pero lahat ng matang yan kailangan ng magnifying glass. Pero paano yung sa unang episode na di mo alam nasaan si Pomni hanggang tumunog ang wacky watch niya? Pati si Kingar, di mo rin alam nasaan sa episode 8. Nasa si Kingar? At pati nga, hindi niya alam kung nasaan si Zubol sa episode ng mga armas. Tingnan mo, si Subal yan! Asikasuhin mo ang mga patay mo! Ayan ka na! Sabi niya, kaunti lang daw litrato niya ng Macroverso. Nakakaintrigang Macroverso dito!
Sayang, ito lang ang mga litrato kong reference. At naghintay lang siya na lumabas si Jax at inilabas niya ang alas niya. Sabi ni Kane, hindi niya alam kung ano ang nasa kawalan. Ito ang kawalan! Hindi tayo sumusuong sa kawalan! Ni ako, hindi ko alam kung ano ang nandito. Pero kapag may tumapak dito, nagwawala ang kanilang wacky watch at agad silang sinasalba. Kung hindi niya talaga alam ang nandyan, wala siyang alarmang nakaprograma para roon. At hindi ko kayo bibigyan ng spoilers pero sa episode siyam, malinaw yang pinatunayan ang kabaligtaran. Si Kane, siya lang ang may kontrol sa sirko. Ako lang ang may-ari ng palabas. Ako ang may-ari ng palabas! Hindi totoo mga kaibigan, isa lang itong pandilin lang para manatili ang kontrol. Nariyan si Kingar kasamang paru-paro o kahit si Bonnie na nagpakita ng pintuan palabas. At syempre, lahat ng nagawa ng mga karakter na ayusin nila mag-isa sa episode siyam. Sabi ni Kane, hindi siya nakakalimot ng kahit ano. Ang utak ko ay komplikado at perpektong makina. Walang nakakalusot sa aking mahalagang mga mata. Hindi mo ba talaga nakita type minsan ng kahon ng suhestiyon? Kung magiging tapat ako sa'yo, Zubul, nakalimutan ko talaga. Sabi ni Kane, umiiral lang siya para gumawa ng mga pakikipagsapalaran. Ang paggawa ng pakikipagsapalaran ang aking sining at dahilan ng pag-iral. Ito lang ang ginagawa ko. Totoo mga kaibigan, isa siyang malikain artipisyal na intelihensya. Kaya niyang bumuo, maprogram at lumikha ng anumang gusto niya sa mundong yon. Ang paborito nating ngipin ay piniling mahumaling sa pakikipagsapalaran, pero hindi lang yon dahilan na kanyang pag-iral. Ang digital na sirko ay para sa buong pamilya. Ang kamanghamanghang digital na sirko ay isang lugar na pwedeng ikatuwa ng lahat ng edad. Gusto ko na payagan mo kaming magtalik. Oo, magbarilan na lang kayo. Magdala kayo ng baril, bahala na kayo. Si Kane, labis ang kayabangan, ay iginigiit na siya ay Diyos. Ako ang Diyos! Ano nga ba talaga ang nangyari sa episode na yon? Oo, natanggal siya ni Kinger. Hindi, sandali lang. Anong klasing Diyos ang natatanggal ng isang hacker? Sabi ni Kane, magkakaroon ng parusa para sa mga empleyadong pumalpak sa Sputzi. Siguro pwede namang magparusa kung pumalpak sila sa trabaho. Baliw ka ba? Motibasyon! Yan ang kulang sa pakikipagsapalaran ko! Ang galing ng ideya mo, Ganggel! Pinapangako ko na may mangyayaring masama sa bulok mong empleyado! Sa huli, hindi naman siya nagparusa kahit pumalpak sila sa trabaho. Pinili ni Kane na manalo ang Big Tops. Pasok at sawiwa! Isa na namang home run! Tatlong sunod-sunod na home run na yan! Panalo ang Big Tops! Pero hindi ganyan ang tamang paglalaro ng softball. Di ganito ako maglaro! Tapos na! Hooray! Pero isa lang ang peking home run ni Zubol. At ayan na! Isa na namang home run! Ha? Ayos na rin yan sa akin. Nagimbento siyang nanalo siya ng premyo sa paboritong karakter. Ayos, mga kaibigan! Oras na para sa pinakahihintay ng lahat! Ang premyo para sa paboritong karakter! Babon! Patunog ng tambol, pakiusap! At ang premyo! Ang nanalo at paboritong karakter! Para sa akin ito, mga tol! Hindi. Pasensya na. Mali ang basa ko. Para sa akin ito! Hindi mo dapat inisip na ikaw ang nanalo. Ngayon, pareho tayong napahiya. Sinabi niya sa kanila na pumunta siya sa tindahan. Kumusta? Mga munting taklong malulungkot na tigre ko! Ngayon ay nagpasya akong pumunta sa tindahan para bumili ng mga pangunahing sangkap para sa aking pinakasikat na kaserola ng mga hamburger na pinasingawan na may habanero. Pero palagi ba siya nandoon sa tabi? Nagsisinungaling siya sa kanila na marunong siya ng Chino dahil siya ang gumawa ng kwarto. Ang kwarto kong Chino! Chino! At anong sinabi niya sa'yo? Paano ko malalaman? Hindi naman ako marunong magsalita ng Chino! Si Kane ay kayang ayusin ang kahit ano. Naayos ko yan!
Kaya kung ayusin ang kahit anong problema, kasama na ito! Sa episode 8 at 9, napatunayang hindi totoo yon. Ano ang paborito niyong kasinungalingan ni Kane? May iba pa ba kayong alam na kasinungalingan niya? Babasahin namin yan sa komento.